Sa iba pang balita, Department of Labor and Employment inatasan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board na pag-aralan ang panukalang dagdag na 125 pesos na sahod para sa mga manggagawa. Ayon sa Labor Department, pinag-aaralan rin nila kung maaaring ibalik ang National Minimum Wage. May report si Ria Fernandez. Posibleng magkaroon ng malaking aumento sa sahod ng mga manggagawa ngayong taon. Sinimulan na ng mga Regional Tripartite and Wages Productivity Board o RTWPB ang konsultasyon ukol sa inaasahang panukala sa Kongreso na dagdag na 125 pesos sa minimum wage alinsunod sa direktiba ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Pinasusumitay ni Bello ang resulta ng konsultasyon bago ang September 15. Tiwala si Undersecretary Joel Maglunsod na kayang maibigay ng mga employer ang wage hike. Kuhaan ng konti yung corporate profits. So ano yan marami ng mga argumento yan, panahon doon sa mga ilang taon na yung mga sinasabi ng mga employers na malulugi sila, marami magsasara. Hindi katotohanan yun. Tinitingnan natin yung karapatan ng ating mga manggagawa, yung social responsibility ng ating mga manggagawa. Dahil napakataas talaga yung pangailangan ng ating mga manggagawa ngayon. Aminado si Maglunsod na pansamantala lamang ang ginhawang maibibigay ng aumento. Kaya bukod sa kampanya ng pamahalaan na wakasan ng endo at kontraktualisasyon, tinitingnan din nila anya ang pagbabalik ng National Minimum Wage. Ang minimum wage doon natin noong 1953, halos nawala na yan noong 1989 dahil doon sa rationalization of wages. Yung balik kasi ayaw ng presidente ng provincial rate. Samantala, mas pinalakas ng DOLE ang serbisyo nito sa pamamagitan ng bagong hotline na 1349. 24/7 natatakbo ang naturang hotline. Maaaring magtanong dito tungkol sa job opportunities at mga karapatan ng manggagawa. Pwede ring i-report ang mga kaso ng illegal recruitment, child labor, endo, contractualization at iba pang mga paglabag, gayon din ng mga tiwaling opisyal o kawani ng DOLE. Libre ang pagtawag, idaya lamang ang mga numerong ito. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Patuloy naman ang pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Foreign Affairs sa mga OFW na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia. Kabilang narito ang pagbibigay ng Special Powers of Attorney sa pakipagtulungan ng Saudi Ministry of Labor at Saudi Ministry of Justice. Ito ay para makuha ng mga OFW ang kanilang mga sahod at benepisyo kahit pa nakauwi na sila sa Pilipinas. Binuo ng gobyerno ng Saudi ang nasabing hakbang bilang pagtalima sa kagustuhan ng pamahalaan ng Pilipinas na mapauwi ang mga stranded na mga OFW at para matiyak ang kanilang unpaid wage. Patuloy namang minomonitor ng DFA ang mga nakaambang labor cases sa Saudi Arabia. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.